Kabayan, share ko lang. Ngayong araw nga ay wala kaming pasok. Uduron, sinunaryeyo. Ay, wake up chagi, ang gugurong marin hindi. So ayun nga, wala kaming pasok. Kaya naman naisipan namin mag-walking. Kesa naman nagmumukmuk lang sa kwarto. At least eto, productive. Makapaglaan man lang kami ng kahit isang oras para mag-walking o kahit anong physical activity. Kwento ko lang din kung paano ako napunta dito sa South Korea. Nahilig kasi ako sa mga Korean movies, tapos na-amaze ako sa language nila. Nagkaroon ako ng interest sa pag-aralan. Pero that time wala akong idea na may EPS, na may Filipino worker pala dito sa Korea. Nalaman ko lang din doon sa naging classmate ko sa Korean language, doon sa TESDA na malapit sa amin. Nag-enroll lang talaga ako doon dahil sa interest ko doon sa language. Tapos yung mga naging teacher namin doon, mag-asawa sila missionary, native Korean. Hindi sila nagtuturo regarding EPS. More on basic introduction about history, culture, and Korean language. Kaya ito nga, yung naging classmate ko doon, may idea sa registration kasi sa APS. Dahil nga naengganyo na rin ako, sumali na rin ako. Nagpa-register na rin ako kahit hindi naman ako ready. At saka hindi naman yun yung goal ko talaga. Fast forward, dumating na yung schedule ng exam. Kahit di ako ready, di ako nag-review dahil busy nga ako sa work. Tinuloy ko pa rin kasi sayang yung binayad ko sa registration. So ayun nga, boom, bagsak. Expected ko naman na. Tapos ayun, pinalabas na kami ng kwarto. Bilang lang talaga sa kamay yung mga nakakapasa. Tapos habang pababa ng building, marami akong nakausap ng mga EPS aspirant. Yung iba galing pa sa malalayong lugar. Mantakin mo yung ginastos nila sa eroplano, yung pagre-rent nila para lang may mapagstayan sila sa Manila. Grabe yung sakripisyo. Kitang-kita mo sa mukha nila yung pagkabigo. Yung iba nga, mangiyak-ngiyak pa eh. Kaya grabe yung mga pinagdaanan ng mga EPS worker bago napunta dito sa South Korea. Hindi rin kasi talaga madali na mag-aral ng ibang lingwahe. Kakailanganin mo talaga ng tiyaga, sakripisyo at mahabang panahon. Fast forward, lumipas yung 3 taon. Nakalimutan ko na yung mga pinag-aralan ko, nakalimutan ko na yung goal ko. Marami akong napasukang iba't ibang trabaho, pero ganoon pa rin, walang savings. Until one day, nawalan ako ng trabaho. Natenga ako ng matagal. Hanggang sa in-encourage ako ng girlfriend ko, na asawa ko na ngayon. Aralin ko daw uli yung Korean language since nasimulan ko naman na. Sumali pa yon sa iba't ibang page ng mga EPS aspirant. Hanggang sa nakita niya yung KLC na malapit sa amin. At siya na yung nag-enroll. Wala desisyon eh. Siya na yung nangarap para sa akin. At ang malupit, sagot niya na daw yung tuition fee. Eh ako naman tong sige, libre eh. Eh nung first day na ng class kailangan mag-down. Sabi niya, bayaran mo muna, love. Pagkita natin, ibabalik ko sa'yo.